Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Match. Welcome sa ating ETUlay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS, EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, Alive, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang ETUlay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Okay, good afternoon sa ating lahat. Welcome na naman sa ating DepEd ETUlay tutorial para sa Araling Panlipunan 10 Contemporary Issues. Muli, ako ang inyong makakasama ngayong hapon. We have 72 days to go before Christmas, pero bago yan, walang makakapigil sa ating adhikain maghatid ng pagkatuto sa ating mga mag-aaral mula Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, muli, ako ang inyong makakasama tuwing araw ng Huwebes mula 3:40 hanggang 4:20 ng hapon para sa Araling Panlipunan tuwing araw ng Huwebes. Para sa ngayong linggo, Quarter 1, Week 5, ating tatalahayin ang kahalagahan ng kahandaan ng disiplina at kooperasyon sa pagtugon sa mga hamong pangkapaligiran. Okay. Ihanda na natin ang mga sumusunod, ang ating self-learning module, panulat, ballpen o lapis, sulatang papel, at ang ating quiz notebook. Ngayong hapon na ito, ang ating gagamitin na hashtag ay #OneAlert dahil alam naman ng karamihan na ang mga Pilipino or ang mga Noiti ay kilala bilang Juan de la Cruz at Juana de la Cruz. Bago tayo magsimula, nais ko muna ring bigyan or batiin, syempre, hindi pa huli ang mga ating sumusuporta natin. Syempre, ang aming Region 3 Supervisor, Dr. Angelica Barayag, ang aming SDS, Dr. Leilani Conanan, ang aming ESDS, Dr. Mylene Minimo, ang aming school principal, Dr. Soledad E. Poson, maging ang aming head teacher 6 dito sa Division of Olongapo City, OCNHS, Dr. Nita V. Mago. Okay, so, syempre, meron na tayong mga comments dito. Batiin muna natin ang ating masugid na supporters. Kay Ruel Dayag, Libereta Policarpio, who else? Jean Ashley Bukatan, and Rowena D. Apa. Okay. Gusto ko rin ibahagi ang ating MELT ngayong linggo. Nasusuri ang mga kahalagahan ng kahandaan, disiplina at kooperasyon sa pagtugon sa mga hamong pangkapaligiran. Ganon din ang ating mga layunin. Number 1, nasusuri ang kahalagahan ng pagiging handa, pagiging disiplinado at pagkakaroon ng kooperasyon sa pagtugon sa mga isyung pangkapaligiran. Susundan ng naisasagawa ang kahalagahan ng kahandaan, disiplina, kooperasyon sa pagtugon sa mga hamong pangkapaligiran, at ang ikatlo na papahalagahan ang pagkakaroon ng kahandaan, disiplina at kooperasyon sa pagtugon sa mga hamong pangkapaligiran. Tulad ng ating mga online tutoring ngayong hapon, mukhang handang-handa na tayo sa hamon ng ating pag-aaral, okay? Alright. Okay, para sa ating subukin, narito ang ating gagawin. Ayan, handang-handa na sila Jasmine Corpus, Janelle Gumarag Marayag, Kiana Templo Nuevo, at si Maria Janelle A. Catalia. Okay, susuriin ang bawat pahayag, ilalagay lang natin sa ating chat box ang letrang T kung ito ay tama at letrang M kung ito naman ay mali. Alright. So, handa na ba kayo? Malamang handa na tayong lahat. Okay. Do not forget, ilalagay natin sa ating chat box ang ating mga sagot para at least nababasa ni Tutor Lee.
Upang maiwasan ang mga sakuna na dulot ng natural na kalamidad, makinig sa radyo, alamin lagi ang mga pahayag, babala at maging alerto. Okay, yan kaya ay letter T or letter M. Habang naghihintay tayo ng makasagutan, bumati muna ulit tayo sa ating mga online tutors, kay Justin John Rivera, Andre Nicole Malyari Gonzalez. Hello sa inyo. Okay, unang-una sa ating online tutie, ang sagot ni Kiana, letter T, Althea T, Caitlin, letter T, Ashley T, and Janelle Marayag. Okay? Jan Angela Bernil, letter T. Alamin nga naman natin. Tama, T. Okay, so nagkakaunawaan tayo dyan, no? So yan ay isang wasto or tamang pahayag. Okay. Number 2. Ang dapat gawin kung may lindol ay hold, drop, and cover. I repeat, ang dapat gawin kung may lindol ay hold, drop, and cover. Okay, so number 2, letter T or letter M. Do not forget to include the item number para hindi tayo malilito, my dear online learners. Okay. Habang naghintay tayo ng sagot, good afternoon sa ating number 1, one of our most active duties kay Rainiel. Okay, number 2, T, ang sagot ni Caitlin. Ronabia Alpha, letter T, sigurado tayo. Dapat hold, drop, and cover. Okay? So, Ashley, letter T, alamin natin ang sagot. Okay? Ano kaya ang tamang sagot? Okay. Should be letter M. Di ba dapat hold, duck, and cover? Okay? So, hindi siya drop, it should be duck and cover. Tama? So, alam natin yan na ginagawa natin yan tuwing tayo ay may NSED or ang tinatawag nating National Simultaneous Earthquake Drill. So, tama si Althea Cabanilla, letter 2, mali. Very good, no? So, Claren Panganiban, number 2, letter M din. So, tama yan. I'm sure all of us are familiar with NSED and earthquake drills. Okay. So, move on tayo sa number 3. Ipinaskill ni nanay sa ref or refrigerator ang mga emergency numbers na dapat tawagan sa oras ng sakuna. Is it letter T or letter M? Okay, hello kay Jasmine Bautista. Hello sa iyo. Good afternoon sa'yo. Okay, number 3. Okay, sumagot na si Althea Cabanilla. It's mali. Okay? So, tama nga ba na pinapaskil ng ating mga magulang ang ating mga emergency numbers para at least tayo ay safe, ika nga. Okay. Althea, tama. Jan Angelo Brunillo, T. Caitlin, T. Let us find out. Okay, very good. Online duties. Tama ang inyong mga kasagutan because it's T for number 3. Okay. Balikan natin. Nakakatuwa na lahat ng sagot ninyo almost perfect kayo, no? So, walang kaduda-duda na yung nakaraang online tutorial natin sa AP10 ay talaga namang nakuha natin yung mga gist at fundamental knowledge na dapat ay alam natin. Okay, punta tayo sa ating gawaing balikan. Ngayong hapon, narito ang ating panuto para sa particular na gawain na ito. Anong mga paraan upang makaiwas sa kalamidad? Itala sa chart sa ibaba. Okay. So, halimbawa, bagyo ang ating kalamidad. Ano ang dapat gawin bago ang kalamidad? Okay, habang naghihintay tayo ng ating mga responses, mag-check muna tayo ng ating mga viewers. Hello, Jan Andre Gonzalez. Okay, hello sa iyo dyan from Santa Lucia High School, John Andre M. Gonzalez. Okay, magbigay lang tayo ng isang gawain bago ang kalamidad. Ano sa tingin nyo ang dapat nating gawin? Halimbawa, pag may bagyo, ano ba? Bago? Kapag halimbawa, nitong nakaraan, di ba, ang Western Visayas ay inatake ng bagyong Lani. Di ba? Bagyo, manood ng balita at maghanda ng mga pagkain at first aid kit. Yan ang sabi ni Rainiel Manabit. Okay, check natin kung okay. Saktong-sakto. Sabi ni Ronaway, maghanda. But in particular, ang sabi ni Rainiel, once again, manood ng weather news, which is correct, no? Makinig sa balita. Tama naman. Okay.
Habang may kalamidad, what should we do? Ano yung dapat nating gawin habang tayo ay binabayo halimbawa ng bagyo? Like right now, malakas ang ulan dito sa area namin, no? So, habang may kalamidad, ano kayang pwedeng gawin ng isang typical na Juan de la Cruz at Juana de la Cruz? Sabi ni Andrea, Nicole, tutor manood ng balita. Tama naman, no? So habang tayo ay nasa bahay, importante na nanonood pa rin tayo sa balita para nasusundan natin yung tinatahak ng mga bagyo, for example, na siyang agresibo sa kasalukuyan, no? Okay. Sabi ni Kim Alfred, dapat laging handa habang may kalamidad, huwag lumabas, huwag kung hindi kinakailangan. Hashtag huwag lumabas. Tama. Manatili lamang sa loob ng bahay, sabi ni Althea. So, napakagandang mga kasagutan. Alamin natin, very good, correct. Pagkatapos, meron ba kayo kung ganyan ang sagot ninyo sa ating pagkatapos ng kalamidad? Tama yan. Pinakita na ni Tutor Leah, pero kung kayo ay may kaparehong sagot ng aking nakalagay dyan, isang magandang hakbangin at gawain yan pagkatapos ng kalamidad. Lagi nating tatandaan na bago, habang, at pagkatapos ng kalamidad or calamity, we have to be alert all the time, 24/7, walang pinipiling oras ng kalamidad katulad ng bagyo, kaya kinakailangan na tayo ay laging, parang Girl Scout and Boy Scout, laging handa. Okay. So, punta na tayo ngayon dito sa ating, ayan, may pahabol si Alexander Kapada. Pagkatapos ng kalamidad, check din po kung kumpleto ang miyembro ng pamilya. Yan ang pinaka-importante, di ba? Kumpleto tayo, anumang oras, at safe tayo all the time as a family and as a community and as a country. Okay, so para sa ating gawain, pick to suri, you have to do picture analysis. Okay, ang panuto natin, suriin at pag-aralan ang nilalaman ng larawan, ilagay sa chat box ang mga nakikitang mahahalagang bagay sa larawan. So, sa particular na gawain na to, kung familiar kayo sa inference or yung i-chat, lagay niyo sa chat box yung nakikita niyo actual na mga bagay or na mga bahagi ng larawan, yun ang ilalagay niyo sa chat box. Okay? Because family is love. Uy, hindi charot ang family is love sa pada. That is true. Okay, so ready na tayo in 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, yan yung picture natin. So, maglalagay kayo ng chat box. Ano sa tingin nyo yung pinaka mahalagang bagay, simbolo na nakalagay sa larawan natin ngayon? No? As much as possible, wag yung ilalagay yung salita sana, no? You cite one particular item na nakikita nyo dito sa ating larawan. Habang naghihintay tayo ng mga responses from our online tuties rather. So, basa muna tayo. Ayan. Okay. Hi kay Nicole at sa inyong school. You are from SPS, Poangko. Okay. So, ano kaya? Ano kayang particular na bagay? Halimbawa, sombrero ba? Necktie ba? Tsinelas ba? Payong ba? Arrow ba? Ano sa tingin niyo yung pinaka importanteng item or bahagi ng larawan diyan? Okay. Sabi ni Rona B, pinapakita na magiging handa, dapat tayo sa mga kalamidad. Okay? So, for example, yung binigay kong choices, sombrero, necktie, or handkerchief, chinelas, payong, among the choices which I said a while back, mag-mention lang kayo ng one word na sa tingin yung very important or very essential. Okay. Sabi ni Caitlin, Juana Iglesia, shooter, payong. Sabi ni John Angelo Brunil, payong. Okay. So, hello, Jerry Opilas. Hello sa iyo, Jen, from 10 Einstein. Okay. So, yung mga sumagot na dalawang online tuties natin, sabi ni Rona Sarili, sabi ni Irish, payong. Angelica, humahabol, payong. So, payong nga ba? Okay.
So actually, the correct answer is, based on the picture, it is payong. Kasi ipinapakita dyan na bilang mga mamamayan, normal na hindi natin maiiwasan. Tandaan nyo, nung nakaraang online tutorial natin, di ba? Meron tayong mga natural hazards na tinatawag. At yung mga nakalista dyan sa ating arrows, nakikita nyo sa ating mga bullets, yan ay mga natural hazards. Though, ang iba dyan may integration ng anthropogenic hazard. Pero most of the time, lahat yan ay makakategorize natin or maikakategorya natin bilang mga natural hazards. So, sumasang-ayon si Tutor Lee sa sagot ng mga nag-chat na tayo, no? Dahil importante na bilang mamamayan, maalam tayo paano natin malalabanan, paano natin mahaharang yung agresyon or yung salakay nila sa atin, no? So, I agree with everyone that it is actually payong. All right, very good observation. Kudos to those who answered correctly. Okay. Narito ang ilang mga hamong pangkapaligiran na hinaharap ng komunidad ni Juan de la Cruz at ni Juana de la Cruz. Okay? So number 1, nariyan ang pagupit ng bagyo. To be exact, 'di ba? Yung hindi natin makakalimutan, yung bagyong Yolanda. Okay? Maliban sa bagyo, ano pa sa tingin niyo yung mga hamong pangkapaligiran na hinaharap ng isang tipikal na Pilipino at ng bansang Pilipinas sa pangkalahatan? Okay, habang naghihintay tayo ng ating mga responses, magbasa tayo ng ibang kasagutan. Okay, so tama din si Kim Alfred. Okay, kwenta tandayo. So, importante ang pag-iimbak ng pagkain. Okay? Huwag kalimutan ang abrelata. Okay, the can opener, syempre. Tama yan, di ba? Okay, may sumagot dito kay Caitlin, Juana Iglesia. Sabi niya, tutor, nandiyan ang lindol. Sabi ni Marcelina Tuazan Amanya, tutor, earthquakes, no? Rainiel, pagbaha. Okay, check natin kung yung mga sinabi nila ay kabilang. Okay, matinding pagbaha. Tamang-tama sa sinabi ni Rainiel, no? So as we all know, vulnerable and prone tayo sa malawakang pagbaha. Okay? So another one, check natin kung tama yung inyong mga responses sa ating chat box. So we have another one, lindol o mga pagyanig, which is correct, no? So hanap tayo ng sumagot ng lindol. Angelica Vivar is correct. Caitlin is correct. So tama. Sabi ko nga, 'di ba, nag-agree tayo last online tutorial na Philippines belongs in the Pacific Ring of Fire na nagiging dahilan ng hindi natin maiiwasan ng sobrang madaming lindol na wag naman sana, no? Even though we have active volcanoes, may mga dormant volcanoes pa rin tayo that can be active anytime. So let us keep on praying na sana dormant na lang muna sila. Wag na muna kasi napakahirap po, no? So, let us check another kung meron pa. Okay, we have here pagsabog ng bulkan, no? Uulitin ko, ang earthquakes and ang pagsabog ng bulkan ay interrelated with one another. Kumbaga they are husband and wife. Kapag may pagsabog ng bulkan, right away, magkakaroon tayo ng lindol at yung mga tinatawag nating aftershocks, no? So, yan ilan sa maituturing nating mga hamong pangkapaligiran na kinahaharap ng bansa natin at karamihan dyan ay natural, no? So, we live with them from the moment we were born hanggang sa wala na tayo, for example, steel, no? Hindi natin sila maiiwasan. Humabol si Kim Alfred, sabi niya, tutor, pag-iba ng tulay, nangyayari ba sa inyo yan, Tuty Kim Alfred? No? So, that's true. Hindi natin maiiwasan yan na talagang maraming nabibigay na perwisyo ang mga ganitong hamong pangkapaligiran. Kaya nga, kinakailangan talaga nating magtulungan bilang isang komunidad at bilang isang bansa. On that note, punta tayo sa susunod. Meron pa pala.
humahabol pa pagguho ng mga minahan, ayan, 'no. So, napapabalita yung mga ganyan talaga sa Philippines, sa local news kung meron kayong mga local stations, local radio stations, minsan nababalita yan 'no. So, uulitin ko, yan naman ay hindi natural, that is anthropogenic hazard dahil siyempre ang mga nag-i-initiate ng minahan, ang mga nagtatrabaho diyan ay mga tao na. Subalit datapwat ngunit pero, iba yung pag-iingat lang kasi katulad na napagkasunduan natin nung nakaraang session, yan ay nagbibigay ng trabaho sa karamihan ng mga Pilipino. So, upang makaiwas na lang tayo, what we need is to protect ourselves and be very careful, no, when we are conducting mining processes para at least ligtas ang lahat. Okay. Sabi ni Alexander, kung wala pong lindol o bagyo pero gumuho pa rin, kasalanan na ito ng tao, tinipid yung paggawa ng tulay. Real talk. Coming from Chuty Alexander, totoo naman yan. Kaya kinakailangan talaga gawin natin best, wag lang good, wag lang better, kundi best, no? Best lahat ng pwede nating ibigay na serbisyo sa ating mga kapwa-tao. Ayan, isang mabuting pagpapamalas ng pakikipagkapwa-tao ang best version ng mga serbisyo na pwede nilang makuha from authorities. Okay. So, sumasagot si Rainiel, dahil mayroon din pong magandang features ang mga hamong ito tulad po ng mga lindol na responsible sa formation ng lithosphere at pagsabog ng bulkan na nagpapayaman ng mga anyong lupa. Okay, that's true naman, no? It can give actually organic, no? Organic fertilizers, for example, or may component yung mga nilalabas ng bulkan during eruptions that can be healthy sa ating mga sa soil particles na tinatawag. Hmm, okey. So, nakakatuwa ang mga comments ng ating mga, online cuties and ang ating mga watchers 'no, very sensible ang kanilang mga comments. So, hello, Marida, happy watching sa'yo. Alright, that is so true. So, moving on, okay, punta tayo. So, I have a question para sa lahat 'no. Ano sa tingin niyo yung shape na bubuuin ko? We only have how many shapes? Square, circle, triangle, oblong, trapezoid. Ano sa tingin niyo yung bubuuin ko na shape, no? Ayan na yung paunang clue. While we are waiting for the responses, ayan, good afternoon, Princess Ualat or Uwalat. I hope I pronounce your last name correctly, no? So, kung tatanungin ko kayo, ano sa tingin niyo yung shape na bubuin ni Tutor Leah dito? Good afternoon, Marcelina Tuazon, and to Victoria Vincent. Yes, that is so true. Okay, what shape tingin niyo ang active talaga ni Rahel? And may dalawa siyang option na it's either circle or oblong shooter, no? So, okay, well, we are rating siya, Lavine, oblong. Talaga ba is oblong? Okay, let us check. Alright, so you can say na ito ay bilog. You can say that it is oblong. What matters most is that may shape tayong nabuo. But I do consider siya, Lavine, that it is oblong and it is circle. Ayan, sabi ni Alexander Heart. Ayan, huma-heart siya. Hashtag heart. Okay, so as you can see, it is oblong. Pwede siyang bilog. Bilang isang guro ng kasaysayan, gusto ko lang i-share sa inyo na sometimes ang kasaysayan ay inaaral natin sa prosesong cyclical or in English we call it cyclical history. So, so mag-type in nga kayo ng Y or N kapag nabangga nyo na yung konsepto ng cyclical history or kasaysayang cyclical. Gusto ko lang malaman para at least doon iikot yung ating diskusyon at diskurso
ngayong hapon. Shout out sa mga taga Isabela. 1, 2, 3, Isabela, hello! Hello, happy watching sa lahat ng mga taga Isabela. So sabi ni Alexander, letter N. Okay, bakit N? So meaning to say not yet, no? So maganda yan, maganda yung sagot na yun. So pag sinabi nating cyclical, from the word cycle or cyclical, paulit-ulit lang. So kung makikita nyo, di ba, check tayo dito ha, wait lang. Kung makikita nyo, di ba, paulit-ulit lang siya. Usually, ang bilog kasi walang end. No? Wala siyang starting point, wala siyang ending point. So in other words, paulit-ulit lang siya. Yung nangyari nung nakaraan, mangyayari ulit, then balik, paulit-ulit. Sabi nga nila, in cyclical history, paulit-ulit lamang at walang progression. So the events in the past can be the events in the present. No? So ulitin ko, the events in the past can actually become the events in the present. So yun ang cyclical history. Kapag hindi tayo natututo sa karanasan, for example, wala tayong take away sa nangyari in the past, uulit lang siya, nanguulit. Sabi nga, history repeats itself. So bilang isang mamamayan na bahagi ng konteksto ng kasaysayan na yon, importante na alam natin what are the things na nangyayari within that cycle of history. And lagi natin isa sa isip, isa sa buhay, na ang cyclical history ay nagbibigay sa atin ng puwang at ng espasyo para matuto mula sa kanila at mula dito. Okay? Malalim ba? Hindi. Kayang-kaya niyo yan. So, that is what we call cyclical history. Aalamin natin, ano bang connection yan? Ba't kinakailangan pang sabihin na cyclical ang history? Bago yan, hello muna kay DJ Medina at kay Jennifer Lagat. Alright, malakas na ang ulan, pero move on pa rin tayo. Okay. So, ang gagawin natin dyan? Siyempre, may gagawin tayo dyan, guys. So, ito ay isang teksto para sa kahandaan, sa sakuna, peligro, at peligro para sa tunay na pagbabago. It was posted by PMC Junior on July 8, 2019. Okay. So, yan ay isang uri ng closed test. Closed test, C-L-O-Z-E. Meaning to say, ilalagay ninyo yung mga salita na pwedeng nating ilagay dyan para mas maging buo yung ideya, yung konteksto, at yung kamalayan na gusto nating palitawin sa hapong ito. Okay? So, pag nilagay nyo ang ating sagot sa ating chat box, do not forget, once again, to type in the item number. Okay. Habang naghihintay ako ng mga responses at habang sumasagot din kayo, allow me to read yung kabuuan. So, kaya ang paghahanda sa kalamidad ay isang napakahalagang bahagi ng pagsisikap. 1 blank, maliwanag na 2 blank, ang kalamidad sa pag-unlad at pagpapaliit ng mga epekto ng kalamidad ay kalaunay magiging posible ang pag-unlad. Ito ay isang rason upang magtayo muli ng mas mabuti dahil walang anumang progreso para sa isang bansa na nakabaon sa isang masamang siklo ng 3 blank, 4 blank. Kaya kailangang masiguro na may sapat na resources at hustong estratehikong 5 blank upang masiguro na muling magtatayo sa isang matibay at matatag na pamamaraan. Okay, let's now check the responses. Ito, exciting to. Kasi malalaman natin dito yung mga online tuties natin na magaling sa pagbuo ng idea at konteksto. Okay. So, sabi ni Rainiel, number 1, pamumuhay. Sumagot naman si Caitlin, pag-unlad. Okay. Number 3, pamayanan. Okay, mention muna natin ha, para at least nakakasunod din kayo. Sabi ni Caitlin,
Number 2, hadlang. Wow. Okay. Keep it coming, dear online learners. No, I will give at least 1 minute to read it para mabuo natin yung konteksto. Sabi ni Jan Angelo Brunil, shooter 1, pag-unlad. Number 2, hadlang. Sabi ni Rainiel Kathleen, pagkawasak. Kim Alfred, 1, pag-unlad. Andre Sarsabo, 1, pag-unlad. Caitlin, 1, for reconstruction. 2, Alexander Hadlang. Raven Vinco, 5, pagpaplano. Caitlin, 5, pagpaplano. Okay. So there are a lot of responses coming from our online learners, and that alone ay nagpapakita how active and how concerned tayo bilang mga mag-aaral ng kontemporaryong issue. Excited na ba kayong malaman? Ayan, may humahabol pa eh. Kim Alfred Cuenta. Sandayu, sabi niya, tutor number 5, pagpaplano. Hi, Christian. Jackson Hermogala. Hello. Okay. So, ayan. Ang layo niyo, pero maraming salamat sa pagsuporta sa DepEd ETUlay online tutorial. Okay, John Angelo, pagpaplano. So, hey, ano tayo reveal time na tayo, my dear online learners. Oh, bakit ayaw ma-reveal? Okay. So for number 1, ano kaya ang sagot? Are you ready, guys? For number 1? Ready na ba for number 1? Okay. Ang sagot for number 1 actually is, kung ang tamang sagot ninyo ay pagsisikap sa ang hirap po, ma'am. Ha, ha, ha. Number 2 lang, madali. Hindi yan. Nakuha nyo nga eh. Pero syempre, alamin natin. Okay lang yan, Alexander. You know, at least there is no harm in trying. Keep on trying, and trying will bring you to places, no? For number 1, actually, ang sagot yan ay pag-unlad. Kung pag-unlad yan, virtual clock, tama kayo. Okay? Congratulations sa mga sumagot ng pag-unlad. Okay. So number 2, ang sagot ay hadlang. So lahat ng sumagot ng hadlang, di ko na isa-isahin, nabasa ko naman kanina, lahat kayo ay tama. Very good. So virtual clap again sa ating lahat. Correct answer for number 2 is actually hadlang. Kung kayo ay sumagot ng pagkasira or pagkawasak sa number 3, then may nabasa ba ako? Number 3, pagkawasak. Ayun, si John Angelo Brunil. Actually, tsaka si Caitlin Juana Iglesia. They got it correctly for item 3. They answered pagkawasak, correct. And number 4, may nakakuha pa rin. Virtual clap to Caitlin Juana Iglesia, reconstruction. No? So, nakakatuwa, Jan Angelo Brunil, reconstruction is correct. Sabi sa'yo eh, kapada, hindi mahirap eh. Diba? No, pagkabulok, okay? And for the number 4, may pahapyaw po kasi, tutor dyan. Okay, tama, no? Si Jan Angelo. Ang galing niya humanap ng clue. Okay, for number 5, sa mga sumagot ng pagpaplano, okay? You got it. You got it correctly. Oo naman, Alexander, lahat naman nagtuturo. I'm pretty much sure na you have the best teachers in your community. Okay? So, kung ulitin ko number 1, pagunlad. Number 2, hadlang. Number 3, pagkawasak. Number 4, reconstruction. Number 5, pagpaplano. If you got 5/5, kaya naniniwala ako at natutuwa ako that kayo ay talagang may hashtag maalam at hashtag may pakialam, okay? So, pinapakita dyan na ang pagiging handa ay makakaiwas tayo sa sakuna at peligro, no? So dito, sa susunod nating tatalakayin, malalaman natin dito na bakit importanteng pag pinag-uusapan ng cyclical na kasaysayan, may alam tayo, no? So, medyo maliit siya ng konti dahil ito ay aking kinuha sa ating self-learning module.
Pero kahit or for example, naka-landscape yung phone ninyo, no? So, mas malaki siya kapag naka-landscape ang inyong mga phones. Okay, so, pinasabi lang dito na ang mga Pilipino ay kinakailangang tayo ay maka-adapt sa tinatawag nating new normal. No? Pag sinabi nating new normal, nakakasabay tayo sa pagbabagong dulot ng ating kapaligiran. So, naniniwala kasi ako na kapag may kalamidad, kapag may sakuna, dapat yung paraan natin hindi nananatiling elementary, hindi siya nananatiling primitive, hindi siya nananatiling basic. In other words, kaya nating i-upgrade or kinakaya nating i-level up. Sabi nga dito sa DepEd ETUlay, ETUlay tutorial level up, #level up. Ganun din dapat tayo. No? Nagle-level up din yung ating mga kaparaanan or mga solusyon kapag tayo ay nakakaramdam ng agresyon ng sakuna or mga kalamidad. Okay? So, sinasabi rin dito na kinakailangan upang tayo ay makabangon, okay, sa dulot ng mga sitwasyong may kinalaman sa hamong pangkapaligiran, iaangkop din natin ang ating sarili at hangga't maaari kaya nating paliitin ang epekto ng tinatawag nating sakuna. Sige nga, ano sa tingin nyo yung salitang letter R na tinalakay natin noong nakaraang online tutorial na dapat taglayin ng bawat Pilipino? Anong letter R yun? Letter R kapag Tagalog, letter R din kapag wikang English. Anong katangian yon na importante sa mga Pilipino o sa lahat ng tao para makakaiwas tayo sa panahon ng kalamidad? Sige, habang naghihintay tayo ng mga kasagutan. Good afternoon, Angelu. Okay. So, sabi dito ni Alexander Florante Capada, may sumagot, tutor, resilience. Sabi ni Cristina Garcia Casuala, resilience. John Angelo, resilience. Caitlin, Rainiel, they all answered resilience. Okay, so tama yun, resilience. Pero ang resilience, katulad ng pinaliwanag natin nung nakaraang tutorial, kinakailangan taglay natin yan. Pero hindi yan dumarating yan lang, no? Yan ay pinaghahandaan. So meron tayong tinatawag na human resilience and structural resilience. So it's very important na talagang pinaghahandaan natin siya. Sabi nga dyan, di ba? Nagsisimula ang resilience sa kamalayan sa pinsala at panganib na banta ng mga komunidad. Subalit, kailangang matuto rin ang mga tao kung paano nila poproteksyonan ang sarili mula sa mga panganib at pinsala. Okay. In other words, kinakailangan din natin talaga ng matinding kooperasyon, disiplina, at pagpaplano sa oras ng kalamidad. Okay. Okay. Good afternoon. Hi, Carl Nico Galero, Santa Lucia National High School. Hello sa mga viewers from Santa Lucia National High School. Okay, hi Alexander. Ang bait talaga ni Alexander Capada. Okay, so importante yan guys ha. Tatandaan natin na sa panahon ng new normal, importanteng level up din ang ating pagpaplano, level up din ang ating kooperasyon, level up din ang ating paghahanda, kasi importante na in times of calamity and in times of aggression brought by natural hazards, dapat iba ang may alam at tayo ay laging handa. Okay po, nagkakaunawaan tayo. Ngayon, we're talking about kooperasyon, disiplina at paghahanda at malalaman natin yan kung talaga bang malinaw sa atin ang konteksto na iyon sa pamamagitan ng watching from Doña Magdalena, Gaffwood High School. Okay, taga saan ang Doña Magdalena? Anong province yan? So, sa tuwing may online tutorial kasi si ETUlay, talagang napupuno yung ating comment box mula sa school na yan. Maraming salamat sa ating support. Okay? Ayan yung pinagpunan ko guys ha.
Okay, punta na tayo sa ating tayahin. Okay, sa particular na activity na ito, ilalagay lang ang letter K kung ang pahayag ay nagpapakita ng kahandaan, letter D kung ito ay disiplina, at KR naman kung kooperasyon. I repeat, K kung kahandaan, D kung disiplina, at KR kung kooperasyon. Okay, ready? In 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, nandiyan sa baba, guys, you can just refer to that reference para hindi kayo malilito. Okay. Alam ang tamang paraan ng paglikas kung nasa panganib dulot ng kalamidad. Type in lang natin na, do not forget the item number, for example, 1, your answer, and then para mabasa ni Tutor Lynn. Hello kay Florante. Rainiel Manabat de Vera said K. Okay? So, mag-join kayo sa ating assessment para at least we win as one. O, di ba? We win as one. Caitlin answered K. Kenneth Templo Nuevo answered K. John Angelo Brunillo, K. Okay, let's check it out whether it is kahandaan or K. You got it correctly. So, K. Hashtag iba ang may alam. Filipino knows. Okay, not Filipinos, but Filipino knows. All right. Let's move on to item 2. Naghahanda ng emergency kit. Okay, there should be nang there. Okay, naghahanda ng emergency kit at first aid kit para sa posibleng sakuna or trahedya. What do you think it is? Do not forget to type in the item number for organization purposes, no? So what do you think, ito, kapag naghahanda tayo ng emergency kit, ng first aid kit, is it K, D, or KR? Okay, number 2, K, Joanna, K, K. Paray K yan, no? Saya-saya naman. Talagang everyone is active. Hi, Andre Sarsava. You answered K. Let's check it out. Ayaw niya magpa-check, pero pipilitin natin siyang ma-check. Kailan? Hey, tama, kahandaan, no? Nakakatuwa, iba ang handa. Handa tayo, Boy Scout and Girl Scout. We're always ready, ever ready. Okay, let's move on to the next item. Okay, number 3, we have here, sumasang-ayon sa mga payo ng paglikas at pagpunta sa evacuation center kung kinakailangan. Okay, so that is evacuation centers. Do not forget to type in the correct answer. Okay, ako personally, ayoko sa evacuation centers dahil mahirap, nasubukan ko na mapunta sa evacuation centers when I was 9 in 1991, or you know my age na ha, during the Mount Pinatubo eruption in 1991, napakahirap. That is why medyo hindi ako komportable talaga sa evacuation. But I do not recommend it, no? So, importanteng pumunta tayo dyan when need arises. Okay, what is the correct word? You answer KR. KR, let us check. Correct. It is KR or cooperation. Filipinos should cooperate all the time. Okay? So, you have your K. Number 4, alam ang emergency numbers. Number 4, do not forget the answer. Okay, what is the answer? For number 4, okay, if you answer K, you got it correctly. Okay, ayan. And then for number 5, okay, for number 5, ano tayo sa number 5, guys, ha? Okay, hindi nagsasagawa ng panic buying kapag may nabalita ang kalamidad na paparating. So, importante, for number 5, what's your answer? The most important for number 5, guys, what do you think is the most important answer? Yes, correct, Katada. Nice computation. Number 5, what is the answer? 5D, sabi ni Rainiel. Correct, it's letter D, disiplina. Do not get into panic buying because panicking in times of calamity is not good. Okay? So if you got 5 over 5, that is correct. If you got 4, very good. 3, good. 2, 1, there's always a room for improvement. Okay?
So, type in yung score niyo dyan. While you are typing your score, I am presenting to you our ETUlay QR code. You can actually scan this for comments, suggestions, and we are always ready to read it. Okay? So, flash ko lang ang mga tutors natin, both from elementary and junior high school. Okay, yan kami. Susunod na ang ating mga online tutors sa senior high school. We have tutors Eric and Jocelyn for understanding culture, society, and politics. Once again, maraming salamat. I am tutor Leia. And dito sa Tambayang Iskopi, laging tatandaan, ikaw, sila, at ako ay pawang mga Pilipinong patuloy na papandayin ang diwang makadiyos, makabansa, makakalikasan, at makatao. Yun lang, maraming salamat. Bye! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ETUlayLevelUp. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!